So mega shout out sa lahat po ng manunood sa akin at manunood pagkatapos ng live ko. So Luzon, Visayas, Mindanao, NCR at saan man padig na mundo. So magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi sa ating lahat. So ang pag-uusapan po natin ngayon at magbibigay tayo ng mga komento, analyze patungkol nga sa bigas, kung bakit napakahirap mapababa o pababain ang presyo ng bigas. Kanina lang po naipost ko na po sa aking sa FB account ko na kung bakit napakahirap nga po yung pababain ng presyo ng bigas. Nalaman po natin sa loob ng palasyo. At alam ko rin naman talaga na mayroon ako nga sa isip ko na alam ko talaga mayroon talagang mga kapitalista talagang nagkukontrol po dyan. Para sa akin nga, kung maano yung sa FB live ko, para sa akin dapat mabilis mapaba o mamimintin o mamananatili ang presyo ng bigas kung sakop talaga ng mismong gobyerno natin ang bawat presyo o yung sa agriculture natin, higit po sa lahat, basta sinabi natin agriculture, mga gulay, lalo na ang bigas sa ating Pilipinas kasi napaka-importante sa atin ang bigas. Kung sakop o hawak ng ating gobyerno ang bigas, mabilis lang po talaga at mananatiling ang bigas po ay mababa. So ngayon kasi marami na rin na dumaan na presidente. Simula na, hindi naman po sa kaila sa inyo, simula ng panahon ng ama ni BBM, hindi ko naman siya nililiwa o talaga ina-idolize, kundi umaangat talaga. Pero tayo makikita doon at mayroon po tayong dapat makita doon na positibo kung bakit ang bigas noon ay napakamura o mura. Sabi natin mura. O pagpabase natin sa piso noon, noon yun kasi nga kaya nga noon ang matagal simula ng naging ng pamumuno ni si Ferdinand Edrar Marcos. So doon na lang po, pagbasa na lang natin doon bakit tumagal din ng presyo ng bigas na mura ang mga bilihin. Kasi nga po, kung isang ama at andun yung malasakit at awa, malasakit pag-ibig mo, pagmamahal mo sa iyong pamilya, gagawin mo ang lahat para yung lahat ng kailangan ng anak mo ay bibigay mo. So ito sa bansa natin, iba yung usapan dito sa bilang ama. So napakalawak ang kanyang tungkulin, napakalawak ang kanyang obligasyon. So hindi lahat kung kasi nga marami ng mga batas na ipasa ng batas no, di ba? So meron nga kung yan nga, pag-usapan na din natin lalayo yung bigas nga, bakit napakahirap pababain. Bagamat napababa ng konti ni BBM, pero hindi matarget ang gustong dapat maibigay o dapat karapat-dapat sa buong mamamayang Pilipino na abot presyo na bilihin ng bigas, na yung bigas na sabi natin class na bigas, hindi naman yung sa talagang class kailangan tayo kumain ng class. Yan ang gusto talaga ng ating presidente, na kumain tayo ng bigas na abot kaya sa presyo mabibili. So yun nga, pag-usapan natin bakit napakahirap pababain. Dahil nga po sa yung nakikita, alam niyo po yung sa post ko nga po, meron po talaga na kapitalista nung talagang nag-i-import ng bigas. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa yan nung nagkaroon ng batas na yan na nahawakan ng private sector. Mga kapitalista na umaangkat instead ng gobyerno ang aangkat, bakit nagkaroon ng kapangyarihan ng mga importer? Yung mga import o yung mga kapitalista na sila ang mag-i-import at sila po magbibigay sa mga consumer, sa retailer, sa etc. So, yun po sa mga kapitalista po talaga. So, nagkaroon nga po kahit i-search natin yan, nagkaroon po talaga ng batas dyan na
mga private sector ang mag-capital o mag ano ng bigas. So, yun, nagkaroon ng nawalan o sabihin natin na nawalan ng power ang NFA na mag-manage o magbigay ng karapatan niyang serbisyo sa ating bansang Pilipinas sa bawat Pilipino. Mamanatili ang presyo ng bigas. Sabihin natin simula ng panahon ni Ferdinand Edrarin Marcos, kasi kahit tanongin mo yung matatanda nun kung gaano kamura ang bigas. So, bakit sasabihin nyo ulit? Yung nga, siyempre, tumas kasi nga sa fertilizer, nga po. Pero as possible sana, dapat makontrol. Dapat makontrol yung yung abot kaya ng maralitang tao yung presyo ng bigas. So, nasyadong napakataas ng presyo ng bigas. Even mga mayayaman din, nagaan na rin din yan na bakit mataas ang bigas. What more sa mga maralitang tao, katulad natin na hindi tayo mayaman, hindi tayo milyonaryo, hindi naman tayo lalo na what more yung mga mahihirap na kapwa nating Pilipino. So, yun nga po, meron ba talaga ang nag-ano dyan kasi, sabi ng press sa Malacanang, si Cynthia Berria, nagpasa ng yan, kung bakit sila yung umaangkat ng bigas, mayroon silang business partner na umaangkat ng bigas na sila yung mag-control sa ng mga bigas. So, yun nga po, kayo na lang po maghusga, kayo na lang po mag-isip o mag-analyze o magbigay ng mga komento, magbigay po ng mga nasa salubin nyo, nasa isipan nyo, magbigay ng mga positive thought na kung bakit. Lalo-lalo ngayon, ito, pangalawang topic, yung sa mga tumatakbong mga senador. Ang senador kasi kaya nga tayo bubuto ng mga senador congressman, kasi nga sila po yung naggumagawa ng batas, pinag-uusap-usapan yan, kung ano yung pinakamaganda sa mga Pilipino, ano ba yung dapat nating mapaunlad ng Pilipinas, sa kanila yung mga batas. So, pumili po tayo ng mga senador, congressman, na ang hangarin ay mapaba ang lahat ng presyo ng bilihin sa ating Pilipinas. Lalo po sa nagsabi ang mga alyansa sa mga kampo ni BBM. Hangat po nila na ang bigas ang kanilang tututukan kung paano nila paano nila po yung magkaroon o may sa batas muli yun yung pagbaba ng bigas. So, para sa akin alam nyo na po kung sino nagmula o di kaya nagkaroon ng author. Sabi doon, author author talaga si Cynthia Villar. Ako ang magbibigay ng aking komento, aking analyze o di kaya ko, hindi ko alam bakit sabihin natin sabi nga nila sa quote nila, para sa mahirap ang Villar. Yung mga ganun, ba? Anak mahirap din po siya. Ano naman tayo doon galing din siya sa mahirap na. Pero kita nyo naman po, sikap siya na. Nalabisan na siguro. Para sa akin, nalabisan na yung dapat tignan nila yung napakamababang mga kapwa natin Pilipino. Kung mayaman nga talaga sila, napakamayaman, bilyonaryo na nga sila. Bakit nila pa nagbinigyan ng bakit ba nag-ano si Cynthia Villar na maging author? O naging author nga siya, di ba? Na yung bigas nga po ay sila yung kapitalista, mayroon silang mga private sector na umawak o mag-angkat o ng bigas para natin kung kung negosyante rin ako yung pinaka-kapitalista. Angkat ako sa ibang bansa, angkat ako sa mga farmers. Siyempre, pag farmers o bansa, angkat ako sa ibang bansa, siyempre, alangan hindi ako tutubo niyan. Alangan hindi ako gagawin na maging kikita ako. So, yung mga
aron sa private sector talaga. Hindi naman tayo kaila din sa hindi naman tayo siguro mangmang diyan sa mga pag private sector talaga, sa mga negosyante talaga. Na mayroon talaga matubo. Yan lang kasi pag once na mayroon kang malasakit at pag-ibig, mamahal o yung tulong sa inyong kapwa, lalo sa bigas, kasi ang pinakaano na talaga natin bigas. Dapat wag mong patasan ng matasan. Masyadong dapat nasa as possible na kikita ka na ng, sabihin natin, 50 cent. Kung volume naman ng 50 cent na yan. O piso, kung volume naman din yan. O ilan naman ng mga gamit, truck, mga kahinante, hindi ka na yun nga. Pero para sa akin nga, ibuto natin yung para sa akin, ibuto natin yung mga alyansa. Kasi nga sila nga yung nag-propose o mag-propose at magbibigay, tawag dito, magawa ng batas. Kung gusto nyo mapababa ang batas, kung kayo ng mapababa ng tuluyan ang bigas. So, yun po. Buti natin mga alyansa, sila naman po yung naghangad ng mga tawag dito yung pababig sa alyansa na ating gulo si BBM, sinasamahan doon. Tabalos, Binay, sino siya, Binay, Tolentino, Lacson, Soto, Lapid, tapos si pangalan nito, kasama doon sa team ni Villar, sino ba yan nandun pa? Hindi ko masyadong kinakalimutan ko na iba. 8 lang, 7 lang na alam ko. 11 lang naman sila yun nga po, sa Team Alyansa. Sila po talaga nag-propose o talaga naghahangad na may isang batas po ang bigas na mapababa. Sa tulong sa adikahin ng ating Pangulo na si BBM, na alam niyo na po yung adikahin niya, pangarap niya, na mapababa lahat po ng bilihin. Yan po naman ang hangarin, yung dream, pangarap, ambisyon o na mapababa ang lahat ng bilihin. So, yun nga, suportahan po natin ang nangarap ng mapabang lahat ng bilihin sa Pilipinas. Hindi lahat ng mga kandidato diyan nangangarap. May kanya-kanya silang mga polisiya, may kanya-kanya silang adikahin, at mayroon silang kanya-kanyang Pero as possible sana mas mabilis ang maisa batas ang ang plano o pangarap ng ating presidente kung kaalyado niya yung mga mambabatas. So alam naman din yun na simula pa noon, wala na akong ibang naisip din na sino talaga ang may nagkaroon ng malasakit ng buo. Ito bubuuin natin ang buong puso. Tunay na nagmamahal sa kapwa Pilipino, kundi ang pamilya Marcos. Specific natin, si Ferdinand Edrarin Marcos at sa kanyang anak ngayon na narito ngayon na kasalukuyan na ating presidente. Kung babalikan yung mga nila, wala silang pinokos talaga kundi ang maitaas, maapangat ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya tinagurian tayo noon ng Tiger of Asia. So, wag na natin, kung pagtatalunan natin yan, marami tayong hindi dapat natin pagtatalunan yan. Kaya, tinawag, hindi natin mabubura yan. Yung Tiger of Asia, ang ekonomiya ng Pilipinas. Ba't natin hindi balik? Ba't natin hindi natin suportan ng pangarap, yung plano, yung adikahin? Wala nang masama, di ba? Kung masama sa inyo, wala tayong magagawa doon. Kasi nga, may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong isip, may kanya-kanya tayong saloobin, o hindi saloobin, may kanya-kanya tayong pananaw. Pero pag sakali mabuksan ang medyo malawa yung kaisipan, hindi na ako nananawagan sa mga DDS. Kasi
Pero mas possible sana, mga DDS, magkaisa tayo sa ano, sa adkahin ng Pangulo natin. Wala namang siya nagkikaan na hindi gusto niya mapababa lahat ng presyo ng bilihin ng ating Pilipinas. Presyo ng bilihin ng pangailangan natin pang araw-araw. Makikita niyo yun. Sumusuporta ako sa batas. Hindi ako sumusuporta sa isang tao. Sumusuporta ako sa batas. Alam naman natin na bawat country, bawat Pilipino, ay bawat samang panig ng mundo sa bansa, may batas. Maging sa loob ng ating tahanan, mayroon tayong talagang batas. Mayroon tayong mga dapat bilang kang ama, ina, kapatid, panganay, bunso. May kanya-kanyang mga aniyan tungkol ng mga taas. So yun nga po, suportahan natin ang agigahan ng ating Pangulo. Ang agigahan ng mga senatorial na kanya pong ini-endorso. Huwag na natin, kung titignan yung mga kapintasan niya, baka magtanong ako, sino ba hindi perfecto sa inyo? Sabihin sa akin, mag-comment kayo kung perfecto kayo. Yan yun. Sino bang taong hindi nagkakasala? At sino bang taong walang kasalanan? Ang tignan natin dyan, kung isang punto lang po na bago matapos ang aking live, tignan ang positive. Tignan lagi ang positibo. At yung mga plano na di kaya ng ating Pangulo. Tingnan ang ating ikakabuti. Huwag tayong, yun nga sabi ko, ulitin ko, huwag tayong mag-idolize sa isang tao lamang. Huwag tayong mag-idolize kung sino man yan. Maging asawa man, kapatid o man, kaibigan. Basta't mali, kung konsente din. Yan lang yun. Sumunod tayo sa batas. Kung saan ka man ngayon sa bansa ngayon, alam ko rin sumusunod ka sa batas na pinagmumulam kung naroon ka. So mahal natin kung mahal mo ang Pilipinas, tayo makikipagtalo. Sumunod tayo sa batas. Kato batas lahat naman ng pinakamataas diyan, presidente ma'am, senador o naman nasunod din sa batas yan. Kaya nga may batas kung walang batas, kanya-kanya nga. Maliban na lang yung mga ibang panig dyan, may kanya-kanya. Gusto nilang magsilangin batas. Yan. Alam natin, kasi maging batas, against sa batas ka, against ka ng kalaban ka ng gobyerno. Hindi ka sumusunod sa batas ng Pilipinas, kalaban ka ng gobyerno. Yun nga, kung dito nga sa Saudi, kung hindi ka nasunod sa ng batas ng Saudi, kalaban ka ng Saudi. Batas ng Saudi. O ano nangyayari sa mga lumalabag? Ano nangyayari sa mga hindi nasunod? Di ba may kinahitnan. Yun lang yun, isipan. So, mega shoutout sa inyo lahat, sa lahat na nanonood, sa lahat na sumusuporta. Maging kaibigan man, ayaw sa akin o naman negatibo to ang kanyang isipan. Comment lang po kayo ng comment. At ito po ating babasahin at ating pong sasagutin. Yun nga po, bakit po napakahirap pababayad ng bigas? Dahil po sa isang mga kapitalista. At sabi natin, may mga sarili interest yan. So, yung pangalawang panawagan ko, yung supportan din natin naghahangad na layunin ay mapaba ang lahat ng bilihin ng Pilipinas, mga kandidato ng senador. So, yun po. Hello, mega shout out sa'yo, Brother Noy. Anong comment mo, Brother Noy? Bago tatapos na sana ako So, comment lang po. Yan po, supportan natin lahat ng mga bagamat mayroon kanyang mga ibuto. Para sa akin, panawagan ng mga alyansa nga, yun yung mga yun yung isa na priority na mapababa lahat ng bilihin, lalo na ang bigas sa atin. Alam mo naman natin, ang buhay, ang isa sa araw-araw nating prioridad sa buhay, sa pamumuhay, ay ang bigas. Diba? So, yun nga po, ako'y
nananawa sa kakabuti ng lahat sa ating bansang Pilipinas, sa mga panig ng mundo na mayroong Pilipino na ang alam natin na ang priority natin sa buhay o ano yung kumain ng 3 beses kasama po ang bigas at kanin. So, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin. God bless us.